Lomboy, Villasis, Pangasinan, 2006, katatapos lamang rumagasa ng isang napakalakas na bagyo. Basa pa ang mga kalsada, putik ang mga bakuran, at nakabuwal ang ilang puno sa gilid ng daan. Tahimik ang umagang iyon. Dapat sana'y simula ng panibagong araw ng pagbangon para sa mga taga-baryo. Si Ronel Jimenez, 32 taong gulang, ay nakatakda ng lumipad papunta sa ibang bansa kinabukasan. Ang pangarap niya, makatakas sa hirap, makaipon, at magsimulang muli. Ngunit hindi na niya naabot ang araw na iyon. Bandang alas 6 ng umaga, habang papasikat pa lamang ang araw, lumabas si Ronel upang i-washing ang sarili niyang kotse gamit ang tubig baha na umaagos sa kalsada. Ilang segundo lang ang lumipas, umalingaw-ngaw ang 5 sunod-sunod na putok ng baril. Nabasag ang katahimikan ng buong sityo. Ang ilan sa mga kapitbahay ay napasilip mula sa bintana. Ang iba na may nagtatakbo palabas. Pero huli na ang lahat. Bumulagta si Ronel sa mismong tabi ng kanyang kotse. Duguan. Nakahandusay na parang hayop na kinatay sa umaga. Dumaloy ang dugo sa semento. Humalo sa tubig, baha at putik. Wala nang sumigaw. Ngunit may ilang tambay na nakakita sa pangyayari. Kwento nila, pilit pang bumunot ng baril si Ronel dahil may sukbit din siyang armas. Ba't naunahan na siya ng mga salarin? Akala ng lahat, simpleng pamamaslang lamang ito. Pero nagkamali sila. Dito magsisimula ang isang istoryang hahalukay sa pinakaitim na bahagi ng pagnanasa, lihim ng pamilya at pag-ibig na bawal. Isang pag-ibig na hindi lamang makasalanan, kundi nakamamatay. Sino ba si Ronel? Sa Lomboy, kilala si Ronel Jimenez, 32 taong gulang. Matangkad, maporma, maputi, at may tindig na parang sikat na varsity player. Isa siya sa mga inaabangan sa liga ng barangay. Tuwing may torneo, sinisigawan ng mga dalagita ang apelyido niya habang pumupuntos. Kung hitsura at pang showbiz ang pag-uusapan, pasok na pasok si Ronel. Pero sa likod ng pisikal na kaanyuan, walang ganap ang buhay niya. Hindi nakapagtapos, walang permanenteng trabaho, at mas kilala sa kanto bilang tambay. Sa kabila ng edad na lampas 30, umaasa pa rin siya sa mga magulang. Mas lalo pang nadungisan ang pangalan niya ng malulong sa iligal na droga. Marami ang nakakaalam na isa siya sa mga adik sa lugar. Hindi agresibo pero lulong. Sa madaling salita, gwapo pero walang direksyon ang buhay. Kahit ganito ang reputasyon niya, hindi maikakaila na malapit siya sa pamilya, lalo na sa ilang babaeng kamag-anak. At doon nagsimulang pumutok ang mga bulong-bulungan. May mga chismis na may lihim na relasyon daw si Ronel sa isang kamag-anak na babae, pero walang gustong maglabas ng pangalan. Hanggang sa biglang nabalitang aalis na siya papuntang ibang bansa para magsimula ng panibagong buhay, para bang gusto niyang takasan ng eskandalo. Habang iniimbestigahan ng mga pulis ang malamig na bangkay ni Ronel at ang iniwang 5 basyo ng bala sa kalsada, mabilis ding kumalat sa buong baryo ang tanong na bumabalot sa krimen. Sino ang may galit na kayang pumatay ng ganoon katindi? Pero sa likod ng usapan tungkol sa droga, bisyo at pagiging tambay ni Ronel, may isa pang mas sensitibong pangalang unti-unting pumaimbabaw sa mga bulong-bulungan, at ito ay si Mona Jimenez. Si Mona Jimenez, 24 na taong gulang, ay kabaligtaran ng naging takbo ng buhay ni Ronel. Isang mabuting dalaga, tahimik, may edukasyon, at teacher sa isang mababang paaralan sa katabing baryo. Malinis ang reputasyon, maganda, disente, at may pangarap. Sa unang tingin, imposibleng maiugnay sa kahit anong eskandalo. Pero isang katotohanan ang hindi maikakaila. Magkapareho sila ng apelyido. Parehong Jimenez, parehong Tagalumboy. Kung susuriin sa linya ng dugo, malayo ang sanga ng pinanggalingan nila. Magkalayo ang ugat kumbaga. Ngunit gaya ng nakasanayan sa mga baryo sa probinsya, kapag magkapelyido at iisang lugar ang pinanggalingan, automatikong pinsan ang turing ng komunidad. At dito nagsimulang humugong ang chismis na hindi may permikong totoo, pero hindi rin mamatay-matay. May relasyon daw sila, pero isang bagay ang malinaw sa mga pulis. Kung may motibo sa pagpatay kay Ronel,
malaki ang posibilidad na ang susi ay hindi droga, hindi utang, at hindi barkada, kundi isang babae. At ang babae ay posibleng si Mona. Noong mga huling taon ng dekada 90, malayo pa sa panahon ng pamamaril, unang nagtagpo si Ronel at Mona sa isang reunion ng mga Jimenez clan sa Lumboy. Hindi ganoon kalaki ang okasyon. Simpleng handaan lamang upang magtipon-tipon ang magkakamag-anak bago ang harvest season. Doon napansin ni Ronel ang dalagang si Mona, bagong graduate mula sa kolehiyo at nakapasa sa board exam para maging guro. Doon nagsimula ang palihim na relasyon ng dalawa. Sabi nga nila, masarap ang bawal. Hanggang sa dumating ang ultimong araw na nalaman ng pamilya ni Mona ang tungkol sa relasyon. Hindi na ito chismis lang, hindi na bulong-bulungan. Formal na nahuli si Mona ng sarili niyang ama nang makita niyang sumakay ito sa lumang kotse ni Ronel isang gabi. Iyon ang simula ng impyerno. Pinaghiwalay si Mona at Ronel, ikinulong sa bahay at halos hindi pinayagang lumabas. Mula noon ay ipinagbawal sa kanilang pamilya ang kahit anong komunikasyon kay Ronel. Sinabihan siyang kahihiyan, kasalanan at sumpa sa dugo ang pinasukan niyang relasyon. Pero imbes na matapos doon, mas lalo lang tumindi ang relasyon ng dalawa. Palihim, patago at mas mapanganib. Taong 2001, 5 taon bago ang pamamaril, unang umabot sa pamilya ni Mona ang lihim na halos sumira sa kanilang apelyido. Biglang nabuntis ang dalaga, wala namang nobyo at walang sino mang lalaking ipinakilala sa kanilang pamilya. Tahimik siya, umiiyak gabi-gabi at hindi maibuka ang bibig kung sino ang ama ng bata. Doon nagsimulang mabuo ang hinala ng mga kaibigan, kapitbahay at maging ng ilan sa kamag-anak, si Ronel daw. Ang pinakamalaking pruweba ng motibo ay hindi galing sa pulis, kundi sa emosyon ng pamilya ni Mona. Ayon sa ilang kakilala, hindi raw matanggap ng ama ang nangyari. Galit na galit ito noon, halos isumpa ang sarili niyang anak. Minsan pa raw ay mismong ama ni Mona ang nagsabi sa inuman, mas mabuti pang wala na ang tatay ng batang yan kaysa mabuhay kaming may kahihiyan. Mabigat ang sinabi, mabigat ang emosyon, at mabigat ang pahiwatig. Lalo pang tumindi ang galit ng pamilya nang tumanggi si Mona sa gusto nilang mangyari. Ipalaglag ang bata. Ayaw ni Mona, kahit umiiyak, kahit itinatakwil, kahit paulit-ulit na pinapahiya sa loob ng sariling bahay. Ang tanging sagot niya, anak ko to. Kahit itakwil niyo ako, hindi ko ipapalaglag ang dugo ko at dugo niya. Sa panig naman ni Ronel, hindi siya kailanman tumayo bilang ama. Hindi niya kinilala, hindi niya ipinaglaban, hindi niya sinuportahan. At dahil dito, mas lalong tumindi ang puot ng pamilya ni Mona. Dala ng hiya, kahihiyan at paniniwalang niloko ang anak nilang babae ng lalaking itinuturing nilang kamag-anak. Dito mas lalong lumalim ang puot ng dalawang angkan. Sa partido ni Mona, sila ang respetado. May pera, may pangalan, may impluensya. Inirerespeto ang kanilang apelyido sa barangay at lalo pa silang naging sensitibo sa kahihiyan. Kapitan ng baryo ang kapatid ng tatay niya. Negosyante naman ang ilan pang kamag-anak. Sila ang Jimenez na iginagalang. Sa panig naman ni Ronel, sila ang kabaliktaran. Kahit parehong Jimenez, sila naman ang itinuturing na itim na sanga ng puno, tambay, lasinggero, adik at lagi raw pasaway. Parehong apelyido pero magkaibang mundo. At iyon ang hindi malunok ng pamilya ni Mona. Marungisan ang kanilang pangalan ng isang Ronel na marumi ang reputasyon. Sa pagdaan ng panahon, lumaki ang bata sa piling ng pamilya ni Mona. Ngunit may kondisyong mahigpit na binigay noon. Dapat hindi na muling babalik si Mona kay Ronel at hindi na makikilala ng bata ang ama. Pumayag si Mona sa harap ng pamilya, ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, patago pa rin silang nagkikita ni Ronel matapos niyang makabawi mula sa panganganak. Dito muling nagsanga-sanga ang kapalaran. Nang panahong iyon, mayroon ng bagong babae si Ronel, isang Pilipinang Australian citizen, byuda, nasa late 30s, at nakilala niya sa isang lamay sa kabilang barangay. May kaya sa buhay, may bahay sa Maynila, at may chismis pang papapuntahin daw si Ronel sa Australia. Alam ng mga kapitbahay
na hindi pagmamahal ang hanap ni Ronel, kundi pag-ahon, pera, at sa kanyang salitang mas madaling buhay. Sa madaling salita, may iba na siya at ginagamit lang niya talaga ang babae para maging sandalan. Nagsimula nang pumasok si Belinda Cortez sa larawan at dito tuluyang naging kagulo ang tahimik na apoy sa pagitan ni Mona at Ronel. Si Belinda ay hindi ordinaryong babae. Nanggaling siya sa hirap, lumuwas ng Maynila noong kabataan at kalaunan ay napadpad sa Australia matapos pumayag na pakasalan ang isang matandang byudo kapalit ng buhay na maginhawa. Marami ang humusga noon. Marami ang nagsabing binenta ang sarili. Pero para kay Belinda, iyon ay survival, hindi kahalayan. At nang mamatay ang Australianong asawa niya, naiwan sa kanya ang pera, ang bahay, at ang oportunidad na mamuhay ng marangya, bagay na hindi niya natikman noong kabataan. Pagbalik niya sa Pilipinas, dala niya ang bagong apelyido, bagong estado sa buhay at bagong ego. Mas kumpiyansa, mas agresibo, mas sanay makuha ang gusto. Nang makilala niya si Ronel, mahina ang lalaki sa tukso, lalo na kung kumikinang sa pera ang tukso. Para kay Belinda, si Ronel ay isang laruan na unti-unting nagiging pag-aari. Para kay Ronel, si Belinda ay escape route, tiket para sa pag-ahon at posibleng pamumuhay sa ibang bansa. Hindi alam ng karamihan sa baryo pero si Belinda ay marunong magselos at kapag nagseselos, delikado. Nang una niyang malaman na may isang babaeng espesyal sa buhay ni Ronel, hindi siya kumibo. Ngunit nang mabalitaan niyang si Mona mismo ang babaeng iyon at may anak pa kay Ronel, ibang klaseng galit ang naramdaman niya. Para kay Belinda, walang puwang sa buhay niya ang kahati. Lalo na kung isa itong matapobre at sagradong pamilya mula sa baryo na nagtatago sa dangal kuno. Ngunit hindi tumigil si Ronel sa palihim na pagkikita kay Mona. At nang mabalitaan ni Belinda na may plano si Ronel na makipag-ayos muna kay Mona bago lumipad, nagsimula ang pagbabanta hindi kay Ronel kundi sa mga taong nasa paligid niya. At dito pumapasok ang mas malalim na layer ng investigasyon. Kung may motibo ang pamilya ni Mona para patahimikin si Ronel, may motibo rin si Belinda para burahin siya. Ayon sa pinal na ulat ng investigasyon ng pulisya, riding in tandem ang pumaslang kay Ronel Jimenez. 5 putok ng baril ang umaling-awngaw sa umagang iyon. Lahat ng tama ay nasa katawan. 3 sa dibdib at 2 sa tagiliran. Mabilis ang insidente. Walang komprontasyon. Walang sigaw ng biktima. At walang oras para sa sino mang kapitbahay na makalapit. Ilang segundo lamang ang itinagal ng pamamaril bago tumakas ang mga salarin. Katatapos pa lamang ng matinding bagyo at puno pa ng baha ang ilang daan sa paligid ng Barangay Lomboy. Ito ang nagmistulang susi sa ikalulusot sana ng mga suspek, ngunit ito rin ang nagpatumba sa kanilang plano. Ang Lomboy ay baryong may limitadong exit papunta sa highway, kaya malinaw sa pulisya na isa lang sa 2 direksyon ang posibleng daan ng pagtakas. Batay sa mga nakasaksi, tumakas ang mga suspek sakay ng motorsiklong walang plaka, pabalik sa kabilang exit ng baryo na lubog sa tubig. Habang minamaneho ang motorsiklo sa bahaging baha, tumirik ang makina at tuluyang hindi umandar. Ayon sa isang saksi, nagmamakaawa pa raw ang isa sa mga suspek sa ilang tambay na tulungan silang itulak ang motorsiklo. Nang hindi batid ng mga tumulong na galing sa krimen ang 2 lalaki. Matapos, hindi pa rin umandar ang motorsiklo. Iniwan ito ng mga suspek at naglakad hanggang makarating sa bahagi ng kalsada na may dumadaang pampasaherong jeep at tricycle. Sumakay sila at nagtungo sa highway habang nanatili sa lugar ang kanilang getaway vehicle. Dito nagsimula ang pinakamahalagang lead ng pulisya. Sa loob lamang ng 1 linggo, natunton ang serial number ng makina, ang nagrehistro ng motor, at ang pinaghuling binilhan ng piyesa. Dito tumugma ang mga pangalan sa talaan ng mga taong under monitoring ng CIDG dahil sa ebidensyang nakuha kasama ang ballistic report, money trail at call logs. Nadakip ang 2 hitman. Sa mas malalim na investigasyon, natukoy na ang nag-utos ng pamamaslang
ay may direktang koneksyon sa pamilya ni Mona. Ayon sa record ng kaso, ang motibo ay may kaugnayan sa personal at pamilyang sigalot at hindi kriminal na aktibidad gaya ng droga, sugal o utang. Lumabas sa investigasyon na ang pakay ng mga salarin ay patahimikin si Ronel at pigilan itong mas lalong makialam pa sa buhay ni Mona at ng bata. Matapos maaresto ang dalawang salarin sa kaso ni Ronel Jimenez, muling pumasok sa investigasyon si Belinda Cortez, nobya ng biktima. Ayon sa jail blotter ng Balungaw, kilala sa mga residente bilang Bulwagan. Personal na bumisita si Belinda sa piitan kung saan pansamantalang nakakulong ang dalawang suspek. Base sa tala ng duty warden, naganap ang usapan sa coordinator's office. Walang panggigipit o pisikal na pamimilit. Inalok ni Belinda ang dalawang suspek na dodoblehin ang kabuuang bayad na tinanggap nila mula sa nag-utos at tutulong sa apila ng kaso, kapalit ng kompletong pagkakakilanlan ng mastermind. 2 araw matapos ang unang pagbisita, bumalik si Belinda. Sa puntong iyon, nagbigay na ng pahayag ang mga suspek. Itinuturo nila ang tiyuhin ni Mona, kapitan ng barangay, bilang nag-utos ng pamamaril kay Ronel, umano'y dahil sa dangal ng pamilya at upang tapusin ang usapan ukol sa ugnayan ni Ronel at Mona at ang bata. Ikinumpara ng CIDG ang pahayag sa naunang money trail at call logs na tumutugma sa numerong konektado sa angkan ng kapitan. 1 linggo mula sa kumpirmasyong iyon, nadagdag ang panibagong insidente. Binaril at napatay ang nasabing kapitan sa loob ng pampasaherong bus. Batay sa police spot report, bandang alas 6:40 ng umaga sumakay ang kapitan sa bus na biyaheng Rosales-Dagupan. Ayon sa 3 pasaherong nakapanayam, normal ang takbo ng biyahe hanggang sa pumasok sa mahabang tuwid na bahagi ng kalsada bago ang terminal. 2 putok ang unang narinig, sumunod ang 3 pang putok. Lahat ng tama ay sa katawan ng biktima, 2 sa dibdib, 1 sa sikmura at 2 sa bandang tagiliran. Walang tama sa ulo. Agad na tumigil ang bus at nagkagulo ang mga pasahero. Ayon sa driver, magkahiwalay na lalaking nakatayo sa gitna at hulihang bahagi ng bus ang bumaril. Parehong naka-jacket at may suot na cap. Mabilis na bumaba ang mga salarin at sumakay sa kasunod na motorsiklong nakaabang sa gilid ng kalsada. Tumakas ang mga ito patungo sa service road. Sa paunang anggulo, 2 posibilidad ang tinututukan ng mga investigador. 1, retaliation o silent cleanup. May grupong naglinis ng dulo ng utos upang putulin ang testimonya laban sa mas mataas pang personalidad. 2, counter move mula sa kabilang panig na apektado sa paglutang ng pangalan ng kapitan bilang paghihiganti sa pagkamatay ni Ronel. Sa ngayon, kumpirmado ng PNP na magkakaugnay ang 2 kaso sa linya ng motibo, personal na galit at pagtatakip sa bawal na ugnayan. Matapos ang magkakasunod na insidente ng pamamaslang, tuluyan ng tahimik na nagsara ang mga pinto ng investigasyon sa baryo ng Lumboy. Walang media coverage, walang press release at walang opisyal na pagtalakay mula sa malalaking ahensya. Sa probinsya, may tradisyon na mas nauuna ang takot, hiya at paghihiganti kaysa batas. Dahil dito, ang 2 kasong magkaugnay, ang pagpatay kay Ronel at ang sumunod na pagpatay sa kapitan, ay isinara ng komunidad sa sarili nilang paraan. Si Belinda Cortez, na minsang nawala sa larawan pagkatapos ng burol ni Ronel, ay mabilis na umuwi ng Australia matapos mabaril sa loob ng bus ang kapitan, tiyuhin ni Mona, na itinuturong mastermind sa pagkamatay ng nobyo niya. Hindi man nagsalita ang mga tao ng lantaran, malinaw sa buong baryo kung sino ang gumanti. Sa mga usapan sa kanto, inuman at umpukan, iisa ang tono. Kay Belinda galingin yon. Siyempre mahal niya yung lalaki. Hindi na muling nadakip ang mga bumaril sa kapitan. Walang naghain ng kaso. Walang opisyal na naghabla. Walang pamilya ni Jimenez ang nagpakita ng intensyon na ituloy ang legal na laban. Sa tala ng barangay, nakalagay lamang, hindi nalutas. Ngunit sa baryo mismo, may sarili ng desisyon ang taumbayan. Tapos na ang kwento ng kapitan.
Sa pagkamatay ni Ronel, iba naman ang naging epekto. Banaag sa mga residente na wala ng interes pang buksan ang kaso. Sa katunayan, marami ang nagsabi na parabang nabunutan ng tinik ang komunidad matapos mawala si Ronel. Ayon sa matatanda, wala raw itong naidulot na buti. At sa mata ng ilang residente, isa lamang siyang tambay na sangkot sa bisyo. Kaya kahit naging solved sa papel ang kaso, itinuturing ng taong baryo na wala rin namang saysay ang katarungan sa isang taong hindi nila lubos na nirerespeto o minahal. Samantala sa panig ni Belinda, kahit tapos na ang paghihigante na natili ang kaba, kilala niya ang lahing Jimenez. Kapag nakahinga, gaganti rin. Dahil dito, palihim lamang siyang umuuwi sa Pilipinas paminsan-minsan upang dalawin ang pamilya niya sa ibang probinsya. Hindi siya nagtatagal, hindi nagpapakita sa lumboy at umiiwas sa kahit sinong may koneksyon sa Jimenez. Alam niyang sa likod ng katahimikan ng baryo, buhay ang galit at may mga taong naghihintay lamang ng tiyempo. Sa kabilang dulo ng kwento, magkasalungat ang natapos na kapalaran ng dugo ni Ronel. Dahil sa maniwala kayo o hindi mga kaibigan ko, ang batang ipinaglaban noon ni Mona, ang batang pinagmulan ng sigalot ng 2 angkan ay ganap ng pulis sa kasalukuyan. Matangkad tulad ng ama, ngunit tahimik at responsable. Malayo sa buhay na kinasadlakan ni Ronel. Hindi niya kinarga ang apelyido ng ama, ngunit dala niya ang imaheng kabaliktaran nito. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, seryoso sa tungkulin at may paninindigan, lalo na sa usapin ng karahasan at kriminalidad. Tila ba binawi ng anak ang dungis na pinagmulan ng kwento ng kanyang pamilya? Kayo mga kaibigan, sa palagay ninyo, may tama ba sa nangyari? Para sa akin, kung may tama mang naganap sa kwentong ito, iyon ay ang hindi pagpapalaglag sa bata. Dahil sa totoo lang, wala naman siyang kasalanan. At kung iisipin ninyo, naging pulis pa nga siya.